Ang spokesman natin ngayon, later on, pag meron kayo specific question, pwede ako. Pero right now, my spokesman is Attorney Harold. Alright. Sir, hinta na lang po kayo, Sir Tony. Well, good afternoon everyone. Maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayong hapon na ito dito sa Supreme Court. Sinasamahan ko si Attorney Jordan Pisaras para magsampa ng kaso laban kay COMELEC Chairman George Garcia para sa lahat ng pandarayang kanyang ginawa ngayong eleksyon 2025. Ang bigating aligasyon ni Attorney Pisaras ay dumalaw si Attorney Pisaras noon October 2024 sa opisina ni Chairman George Garcia para mag-courtesy call dahil first time niyang tumakbo bilang congressman ng District 1 ng Bohol. At tinanong niya lang si Chairman George Garcia, meron po ba kaming assurance na may papatupad natin ng maayos ang lahat ng ating election laws ngayong election process na ito? Ang sagot ni Chairman George Garcia ayon sa petisyon ni Attorney Pisaras ay, ilan ba ang botante mo sa iyong distrito? Ang sabi, 300,000 po. Ang sagot ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. What? Anong suggestion yun? Ibig sabihin ba nangingi ka ng 300 million pesos para maipanalo mo si Attorney Pisaras bilang congressman ng District 1 ng Bohol? Naniniwala po si Attorney Pisaras na itong kalakaran na ito ng COMELEC ay lantaran at widespread sa buong Pilipinas at ginawa nila sa lahat ng mga kandidato noong mga nakaraang eleksyon. At yung mga nagbayad sa COMELEC ay siyang mga nanalo ngayong election process na ito. Dahil sa statement ni Chairman George Garcia, kailangan mo ng 300 million pesos para manalo. Paano mo i-interpret yung salitang iyon? Chairman George Garcia, sagutin mo nga, ano ang ibig sabihin nung sinabi mo kay Attorney Pisaras na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo? Magkano ang sinabi mong halaga para sa mga ibang kongresista, ibang mga kandidato na lumapit sa iyo? Kaya hindi po nakapagtataka yung mga sinasabi na merong bilyong-bilyong salapi na nasa isang bank account, na nasa isang lugar na ang may-ari ay isang makapangyarihang tao sa COMELEC. Hindi po ito chismis lamang. Ito po ay totoong aligasyon. Ito po ay pinaninindigan ni Attorney Pisaras. Nandoon po sa loob, nasa loob ng petisyon. Ito po ay isinasampa namin sa Korte Suprema para ang mga justices natin mismo ang mag-imbita kay Chairman George Garcia at sa kanyang mga kasama na sagutin ang mga aligasyong ito dahil ito po ay totoo. Ano ang ibig sabihin mo, Chairman George Garcia, noong sinabi mong kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito? Kasama po dyan yung maling paggamit ng COMELEC ng version na software doon sa automated counting machines. Ito ba yung paraan para isagawa ninyo yung gaya na inyong ginawa? Ang na-audit po ay version 3.4. Bakit nyo ginamit yung version 3.5? Nandun ba sa version 3.5 yung gaya na inyong in-implement? Ganon din po ang maling pag-implement ng COMELEC pagdating sa transmission ng mga election results mula doon sa automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, diretso dapat mula sa automated counting machines papunta sa mga servers ang resulta ng eleksyon. Pero sabi mismo ni Chairman George Garcia na dumadaan muna pala sa data center 3 yung mga resulta ng automated counting machine. Therefore, namamanipulate po yung data sa gitna. Hindi po sinunod yung batas. Chairman George Garcia, sagutin mo po ulit ito. Ito po ba ay ulit ang inyong paraan para isagawa ang pandaraya noong nakaraang eleksyon? Chairman George Garcia, kailangan nyo pong sagutin lahat ng ito dahil lahat pong aligasyon na ito ay seryoso po. Kailangan nyo pong sagutin para sa susunod na eleksyon, hindi na po ito mangyari ulit. Ipinapasa na po namin sa inyo ang bola. Wala na pong natitira mula sa amin. Ang sagot na lang po ay nasa inyong bunganga. Sabihin nyo na lang po ang totoo dahil wala na kayong ligtas. Seryoso na po kami. Papanagutin po namin kayo sa Supreme Court. Kasama po sa prayer namin na ipadisbar si Chairman George Garcia dahil karapalan po ang ginawa nilang mga paraan ngayong nakaraang eleksyon na ito. Sino po ba ang responsable sa pagsasagawa ng maayos na eleksyon? Hindi po ba ang COMELEC, ang Commission on Elections? Sino po ang nagko-compose ng Commission on Elections? Mga commissioner na pinapangunahan ni Chairman George Garcia. Siya ang nagdidepensa ng mga palisiya na kanyang isinagawa. Kung meron mang taong dapat managot sa prosesong ito, lahat ng pandaraya at pagkakamali, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nanghihingi rin kami ng tulong mula sa National Bureau of Investigation
bilang ahensya na dapat magsagawa ng investigasyon ng mga ganitong anomalya. Natingnan nila itong mga aligasyon ni Atty. Pisaras kasi garapalan po ang pag-amin ni Chairman George Garcia. Gumamit sila ng illegal na equipment sa pag-transmit. Gumamit sila ng illegal na software. Hindi po ba yan paglabas sa ating Omnibus Election Code? Dapat po, kung meron mang taong dapat makulong ngayon, walang iba kundi si Chairman George Garcia. Nagpapa-request kayo ng issuance of a status quo ante order. The last ballot was dropped in the box. And then ipa-cancel natin yung population ng respondent. Sir, respondent mo. Pakibasa sa ating petition. Pero may po ba tayo na nag-work sa mga tayo mag-sure na sila Abatahin mo yung petition, petition doon. o meron po kayo Kompleto po, kompleto po. Sir, may we know ano po ang pruweba doon sa conversation ninyo ni Chairman? May witness tayo. Opo, nakasaad po yun sa inyong petition. Opo. And yun nga, sa tingin po ninyo, ang ibig sabihin nun ay perang bigay kay Chairman, hindi po pera para sa pag-campaign funds? At that time, hindi ko maintindihan bakit niya sinabi yun. Pero ngayon, naintindihan ko na. pero hindi po ba nilinaw mismo kung ano Hindi ko rin. I was shocked. I literally fell off my feet. Nahulog ako sa upuan ko. pero saan po kayo yung conversation Nag-end kami kasi inibak na lang yung tao. Sir, kailan po nangyari? October 15, 2024. tapos tingin po natin kaya tayo natalo is kasi hindi tayo Hindi yun. Ang pag-conduct sa eleksyon was yan ang tone ng pag-conduct ng eleksyon. Pera. Ano po panawagan ninyo sa Supreme Court, Attorney May Pisaras? prayer kami. I suggest that you read our petition. Opo, pwede pa soundbite lang po. Ano po ang inyong disbarment po, katulad ng sabi ni Attorney Resuccio? Kumpleto yung sinabi ni Attorney Harold. Hindi po basta-basta at hindi po biro ang ganitong mga aligasyon, mga kababayan. Dahil kapag pag-aaralan ninyo ang mga statement ni Chairman George Garcia, parang lumalabas. Kapag ilan ang bilang ng botante mo sa inyong locality, 1,000 kada isa. Kung kukumputin nyo po, mas mura pa yan kaysa sa running rate ng bilihan ng boto doon sa ground. Kung ikaw ay nangangampanya, mas gugustuhin mo bang magbayad na lang ng 1,000 pesos sa Comelec o bumili ng tigpa 5,000 pesos na boto? Nalugi pa yung mga gustong magbenta ng boto na ating mga kababayan. Ang sisihin nyo, si Chairman George Garcia, sila ang yumaman. Siya ang gumawa ng illegal. Hindi na po kayo ay nakapagbenta ng boto. Pero pag-isipan nyo po ng mabuti. Kasi marami po ang nagsasabi na maraming mga nangampanya ngayong eleksyon na ito na hindi na nag-effort na mangampanya. Hindi na rin po silang mag-effort na bumili ng boto. Dahil everything comes together po. Kung totoo po ang alegasyon ni Atty. Pisaras, ang lumalabas po, mas economical para sa isang mandarayang politiko at kandidato na bayaran na lang ang Comelec para dayain ang eleksyon at para manalo ka. Huwag nang mangumpanya. Huwag ka nang magplataforma. Huwag mo nang kumbinsihin ang taong bayan. Huwag mo nang ipakita ang iyong karakter. Magnakaw ka na lang pag nakaupo ka at sa susunod bayaran mo na lang ang Comelec. tapos verification na kayo po yung abogado ni sir o ano po May law firm ako. pero ano po cover ni Atty. Witness to si Attorney Harold. Expert witness. Ako po ay magwi-witness doon sa kaso dahil gusto ko pong patunayan na ang nagamit doon sa ating mga automated counting machines ay version 3.5 at hindi version 3.4. Kailangan ipaliwanag ni Chairman George Garcia ang maling paggamit ng software. Kailangan niya rin ipaliwanag ang maling paggamit ng intermediary server kapag nagtatransmit na ng data mula sa automated counting machines papunta sa mga servers. At kailangan niya rin ipaliwanag ang aligasyon ni Atty. Pisaras na bakit mo sinabi na kailangan niya ng 300 million pesos para manalo ngayong eleksyon na ito. Kung iisipin mo po, lahat ng mga facts na ito, hindi mo kailangan ng napakatalinong utak para mag-derive ng reasonable conclusion. Tanong lang po, Chairman George Garcia, nandaya po ba kayo?
May papel pa kayo, sir, para... Tama ba to? Pag nag-ain ka lang, pwede kasama ako.